Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution with, of course with me, and my name is Laverne Ducot. Ako po ang inyong kasama para kayo po ay samahan mula ngayon at hanggang mamaya. Of course, dito po yan ay atin pong tatalakayin ang mga kamangha-mangha at talaga namang hindi natin ma-arok na pag-ibig at pagmamahal sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aaral mismo ng kanyang kamangha-manghang salita mula po sa Biblia. At bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan at sa ating pong Bible study for tonight, gusto ko muna pong pasalamatan ng Panginoon dahil come Friday, September 1st at 12 in the morning ay ilalabas na po natin via Spotify ang ating pong bagong single na Jesus, Aking Sandigan. Ito po yung awiting napakinggan po natin ngayon lamang po at ito po ay amin pong nilaunch last Sunday sa atin pong online worship celebration. Of course, sa ating church sa Maine, sa Las Piñas, at ito rin po inawit sa atin ng Solution Worship sa atin pong pananambahan nitong alas 3 ng hapon sa Solution Grace Church, Caloocan. At sa panguna po iyan ng tinig ni Miss Lace Celestino. At gusto natin batiin din po siya because she just celebrated her birthday kahapon. So happy birthday, Lace, sa ngalan ng buong Solution Worship at ng buong SGC family. We are celebrating with you. Happy birthday. At huwag ka mag-alala, pupuntahan ka namin sa bahay mo at kami ay makikikain. So happy birthday, Miss Lace Celestino. Yan. Yung tinig po napakinggan natin ay ang tinig po niya. Of course, siya po ay bahagi ng Solution Worship. And once again, come Friday, September 1st, ilo-launch na po o ilalagay na, mapapakinggan na po finally sa Spotify ang bago po nating single sa Solution Worship. Part po ito ng second album, Jesus, Aking Sandigan, mula po sa panulat ni Brother Joel Rayo na siya pong ating tagapagsalita last Sunday at kasama po niya nagbigay ng musika. Walang iba kundi si Mark Joseph Gurion. At maraming salamat po sa awiting ito na inyo pong ipinagkatiwala sa amin sa Solution Worship. At dalayan ko po na ito po ay magatid sa atin. Patuloy po tayong mamangha na talaga namang wala ka ng iba pang masasandigan kundi ang ating Panginoon. Muli po, yan po yung ating awiting Jesus, Aking Sandigan. Sa Friday at 12 a.m. ay nilalabas na po ito sa Spotify at sa lahat po ng mga music platforms na available. Ito po ay talagang mapapakinggan po natin. So please, magkaroon po kayo ng sarili niyong kopya at maging pagpapala po ito at i-share din sa inyong mga kaibigan at pwede niyo pong awitin sa inyong mga sambahan. At ang oras po natin, naghatid po itong ating awitin sa ganap na 38 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. At gusto mo nang batiin po lahat ng ating mga kaibigan, mga kasama. Thank you po for joining us tonight at gusto rin natin batiin ang ating mga kaibigan na nakasama last Friday morning until afternoon ng mga kaibigan natin sa New Creation Ministry sa Real, Quezon. Thank you so much, Sister Lizelle Pilotin, for the invite at binabati natin lahat ng mga pastor at mga leaders ng NCM Real, Quezon. Salamat po sa inyong mainit na pagtanggap po sa amin. At of course, binabati rin natin ang media at ang worship team ng NCM Real, Quezon. At sa gabi pong ito, napakaganda po na ating pag-uusapan. And of course, binabati po natin lahat ng ating mga kaibigan nandyan, ang ating mga suki at nakakita rin po ako ng mga baguhan nating mga kaibigan na nakakasama sa gabi pong ito. And sa atin pong pag-uusapan at pagtalakay, importante po na malaman natin ang tunay na ibig sabihin ng mga katagang present your bodies a living sacrifice. Kasi iba po ang paniniwala na marami po sa atin bilang mga mananampalataya. So tonight ay magkakaroon po tayo ng katanungan na kung saan dito po iikot ang ating mga pag-uusapan at gusto po namin kayo po ay tumugon sa ating katanungan at gusto namin maging interactive din po tayo. So for tonight, this is our question. Ano nga kaya ang ibig ipahatid sa atin ng mga katagang present your bodies a living sacrifice? Ano sa palagay mo? Pwede niyo po ilagay sa ating comment section ang inyong mga palagay sa loobin, haka-haka. At syempre po sa ating episode for tonight, it's entitled Present Your Bodies a Living Sacrifice. Dito lang yan, syempre pa.
sa inyong programa. At muli po, maraming salamat for joining us tonight sa mga katutune in lang sa ating pong programa. This is Solution with Laverne Ducot. Ito po ating Bible study online. Of course, ako nga po ang inyong makakasama at dalayan ko po na patuloy niyo po akong samahan sa loob ng medyo mahabang minuto at tayo po sama-samang matuto. Pero before we move on sa ating mga pag-uusapan, gusto ko munang batiin po ang ating mga kasama at nanonood ngayong gabi. Of course, nandyan po si ang aking may bahay, si Mami Jo, kasama natin. Of course, kumpleto po kami dito sa bahay. At dito po natin isinasagawa sa ating home studio ang ating Bible study. Binabati ko po, syempre pa, si Sister Tess Dionila Estanislao. Thank you po for joining us tonight. Of course, ang butihing may bahay na ating kapatid na Joel Rayo, sumulat na ating awiting Jesus Aking Sandigan. Nandiyan si Sister Sally Jeronimo Rayo. Maraming salamat po for joining us tonight. Sister Maylene Petalino Magadia, salamat po. At sabi niya, ako'y natutuwa dahil nakapasa sa panlasa ni Sister Maylene ang ating bagong awitin. Maraming salamat. Of course, nandiyan din si Brother Joel Rayo, mismong sumulat ng ating awitin. Magandang gabi rin po sa mga sumusunod. Sister Leonora Dacumos, Sister Rosemary Casoko, si Sister Lizelle Flores Pilotin na nakasama natin last Friday sa Real Quezon. Nandiyan din po si Sister Diana Ida at Sister Ana Sorsa Manalastas mula sa the Gospel of Grace and Truth Church sa Taytay. And we hope to see you soon, mga kapatid natin dyan. Binabati po natin. Of course, nandito rin si Sister Jen Ojerio, ang butihing may bahay ni Brother Albert Ojerio. Yan. So, si Kuya Albert ba nandyan naman? Galing sa trabaho. So, hintayin natin. So, maraming salamat po for joining us tonight. Nandyan din si Pastor Martin Atcha, atin pong masipag na pastor sa Caloocan. Of course, binabati rin po natin. Hello kay Pastora Berna Atcha. At marami pang iba. Yan din. Nandito rin si Brother Jose Tiongson. At sino pa ba? Sister Norma Vitales, yan, mula po sa Hong Kong. At Sister Beth De Jesus Sanchez at Sister Lilibet Ignacio Cristobal. Sino pa? Si Brother Gio. Ano apelido ni Brother Gio? Cuneta. Brother Gio Cuneta. Kababayan namin sa Las Piñas, maraming salamat for joining us tonight. At sige po, simulan na po natin ating pag-uusap. And once again, let's go back to our question na ano nga kayang ibig ipahatid sa atin ng mga katagang present our bodies a living sacrifice. Na ito rin po mismo yung mensahe po natin, yung titulo na ating message, present our bodies a living sacrifice. So para sa atin, ano ba ibig sabihin itong present our bodies a living sacrifice? Kasi pangkaraniwan ang nasa isip natin bilang mga mananampalataya na kailangan nating magdusa, magsakripisyo sa buhay na ito, kung paano po nagdusa ang ating Panginoong Hesukristo, kung paano siya nagsakripisyo, dapat tularan po natin. Yung ba talaga ibig sabihin ng sinasabi ng Romans chapter 12 verse 1? Now, bilang isang mananampalataya, tayo po ay tinuturing ng Diyos sa church o sa wikang Griego, ecclesia or ecclesia, the called out ones. Tayo po yung mga tinawag ng Diyos papalayo sa mundo para sa Kanya. Ang sarap nun, no? So talagang tinawag tayo ng Panginoon para sa Kanya. Tayo po ito, the church, the ecclesia. Now, meron po magandang paalala sa atin sa Apostol Pablo. Kaya po nang binanggit ko sa atin kanina na isa pong reminder na kung saan ay meron po tayong dapat isaalang-alang. Nang sa gayon, kapag ito po yung ating isinaalang-alang, ito po yung pinakamainam nating paglilingkod sa Panginoon bilang isang mananampalataya. So, yung atin pong key verses for tonight is found in Romans chapter 12, verses 1 until 2. So, basahin po muna natin ang mga talatang ito. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So ano ba talaga ibig pong ipahatid sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ni Apostol Pablo nang sinabi po niya mga katagang present your bodies a living sacrifice. Now, if you notice, ito pong phrase na to, that you present your bodies a living sacrifice, sa Romans chapter 12, verse 2,
Alam niyo po ibig sabihin, simpleng kahulugan po nito ay talagang mamamangha po kayo. Nananawagan po si Apostol Pablo na maihayag po o mag-manifest sa ating mga buhay. Pag sinabi natin mag-manifest, makita ng mga tao sa paligid natin. Kasi yung mga unbelievers, especially mga unbelievers, wala po silang tinatawag na spiritual eye. Nagbabase po sila sa kanilang nakikita in the natural. So, ang paanyaya po ni Apostol Pablo bilang mga mananampalataya, kaya sabi niya, I beseech you therefore, brethren, mga kapwa niya mananampalataya, na maipakita po natin, maipahayag o mag-manifest po sa ating mga buhay yung mga tinapos na gawa ng ating Panginoon. Yun po yung kanyang sakripisyo. Na makita po sa pamamagitan po ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesukristo. Tayo, kahit nabubuhay po tayo sa mundong ito, madilim, malungkot ang mundo, pero nakikita po sa atin yung kapayapaan, yung kagalakan, yung kasiyahan, yung kagalingan, yung esensya ng isang taong pinatawad na ng Diyos mula sa kanyang mga kasalanan. Kasi kapag ito po ay nakita ng mga unbelievers sa atin, sila po ay mamamangha at talaga namang mahihiwagaan. Anong meron ka? So, ito po yung ating marapat na paglilingkod, yung ating reasonable service sa Panginoon. Kasi kapag napapatanong po yung mga unbelievers sa paligid natin, nabibigyan po natin ng luwalhati ang Diyos. So, ito po yung tinatawag na present your bodies a living sacrifice. Bakit bodies? Kasi sa pamagitan po ng ating katawan, ito kasi yung kaagad nakikita po ng mga unbelievers. Ito yung they see things in the natural. Wala silang spiritual eyes eh. So, sa pamagitan po na binabahagi po natin, nagiging haing handog, haing patutuo yung ating mga, yung ating kaluluwa, yung ating katawan. Sa pamagitan ng ating buhay at pamumuhay, namamangha po yung mga tao sa paligid natin na ipapakita po natin yung mga tinapos na sakripisyo na ating Panginoon na doon sa krus ng Kalbaryo, inangkin po niya lahat na ating mga kasalanan. Kaya naman, tayo po bilang mananampalataya, hindi na po tayo lumalakad sa buhay ng isang makasalanan kasi naniniwala tayo na sa mga tinapos na sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, naangkin na po natin ang ganap na kapatawaran. Kaya naman ang buhay po natin sa araw-araw, bagaman tayo po nahaharap sa mga problema ng buhay, sa kadiliman po ng mundong ito, pero lumalakad tayo sa kagalakan dahil naniniwala tayo na meron po tayong maayos na pagtayo sa harapan ng Diyos dahil naniniwala ka na ikaw ay ganap ng pinatawad mula sa iyong mga kasalanan dahil sa mga sakripisyong isinaalang-alang o isinakatuparan ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. So this is presenting our bodies a living sacrifice, which is our reasonable service to the Lord. So ang tawag po dito, bakit natin ipinapakita po itong mga sakripisyong ito? Dahil ang tawag po dito ng Biblia ay divine exchange, banal na pagpapalitan, na kung saan sa krus ng Kalbaryo, inangkin po ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng mga hindi kagandahang mga bagay gaya ng kasalanan, karamdaman, kalungkutan, depresyon, lahat po ng mga bagay na isipin nating hindi mabubuti, inangkin po ito ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang katawan, puot at galit ng Diyos, of course, which He did not deserve. So that we, believers, tayo po mga mananampalataya, we might experience all the good things in life which we do not deserve. Ang tawag po dito ay grace, undeserved favor, unearned favor, unmerited favor. Amen. At kapag ito po ay nagmamanifest sa ating mga buhay, nakikita po ng mga unbelievers. Wow! Nakikita po nila yung kaibahan natin na bilang mga mananampalataya. Kasi mapapatanong sila, bakit ganyan ka? Kahit ang mamahal ng bilihin sa paligid, ang bigas ngayon ay 58 pesos na. Konti na lang eh. Kasing mahal na ng mga, kasing edad na ng mga senior citizen. Napansin niyo po ba ang mahal na po ng mga bilihin, pero sa kabila po nito, hindi pa rin tayo reklamador because naniniwala tayo na bilang mga mananampalataya, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya nga po pagdating sa verse 2 ng Romans chapter 12, sabi ni Apostol Pablo, and do not be conformed to this world. Yung pong mga tao sa mundo, talaga naman pag bigla lang nagtataasan ng mga bilihin, nagpapanik, nagrereklamo, pero tayo hindi. Dahil naniniwala tayo, hindi na tayo mga tao sa mundong ito. Ang atin pong mundo ay sa kaharian ng Panginoon, kaya hindi tayo natatakot. Bagaman may mga pagkakataon talaga namang nagugulat din tayo, pero hindi na po tayo nagrereklamo, hindi ka na natatakot, hindi ka na nangangamba, ay dahil nga po nagkakaroon tayo ng pagpapalit ng isipan. Ang tawag dito ay metamorpho. At the more po na nauunawaan natin ang mga katotohanan ito, ay talaga pong napapatunayan natin sa ating mga buhay yung mga bagay na wasto,
kalugod-lugod, at sakdal na kalooban ng Panginoon. Di ba yun ang sabi ng Romans chapter 12 verse 2, and do not be conformed to this world, gaya po ng sistema ng mga unbelievers, but be ye transformed by the renewing of our minds, that we may prove what is that good, acceptable, and the perfect will of God. Amen. So, this is what living sacrifice means. Na ibig sabihin, na ihahayag po sa ating katawan, sa ating mga buhay at pamumuhay, ang mga sakripisyo na ating Panginoon, na kung saan doon po sa krus ng Kalbaryo, inangkin po niya lahat ng hindi kagandahang mga bagay. Nang sa gayon ay maangkin po at makita at mag-manifest po sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya ang lahat ng mga mabubuting bagay. Now, sino po ang dapat napapagpala dito? Yung mga tao sa mundo, yung mga unbelievers. At kapag nakita po ito ng mga tao sa mundo, ito po yung ating reasonable service sa Panginoon. Napapagpala sila, napapatanong sila, nahihiwagaan sila sa atin. Ngayon, hindi na po nila maiwasan. Sasabihin nila sa kanilang mga sarili o sasabihin nila sa atin, alam mo, yung Diyos na sinasamba mo, gusto ko ring sambahin. Tulungan mo nga ako, gusto kong tanggapin ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. So, hindi mo namamalaya, nakakapag-evangelize ka pa. So, this is what living sacrifice really means. Amen? So, ang ganda po ng sinasabi sa atin, Apostol Pablo, dahil bilang mga mananampalataya, ito po ang naisin ng Panginoon. Bakit tayo po hindi nagko-conform sa mundo? Because bilang mananampalataya, tayo po nakipag-isa na kay Kristo. Nararanasan po natin, kahit po madilim ang mundo, nararanasan po rin natin yung buhay na ganap at kasiyasiya. At ito nga po ang promise sa atin na ating Panginoong Jesus sa John 10 verse 10. B, yung ikalawang bahagi, basahin po natin sa Magandang Balita, Biblia. Sabi ng Panginoong Jesus mismo, naparito ako upang ang mga tupa, sino po yung mga tupa? Tayo mga mananampalataya ay magkaroon ng buhay na isang buhay na masagana at ganap. Amen! At kapag ito po ay nakita ng mga unbelievers sa ating mga buhay, this is our reasonable service, Panginoon. Kasi napapapurihan po, hindi nila namamalayan, napapapurihan po sa buhay natin, nabibigyan natin ng luwalhati ang Diyos. Pamagitan ng nakikita nila sa ating mga katawan. Amen. Sa ating kaluluwa. Nakita nila, punong-puno tayo ng kagalakan, ng kapayapaan. Even though itong mundo natin ay talaga naman papadilim, pero yung mga mukha natin ay patuloy pong nagliliwanag. Bakit? Kasi tayo po ay hindi na nakikiayon sa sistema ng mundo. Tayo po bilang mga nakipag-isa na kay Kristo, sumasang-ayon tayo sa mga pangakong inilaan na sa atin na ating mapagmahal na Panginoong Diyos, ang ating Ama sa langit. So bilang isa mananampalataya, marapat lamang po na isaalang-alang natin ang mga bagay, ang mga tuntunin ng Panginoon. Nang sa gayon, maipresent po natin ang ating mga sarili bilang mga living sacrifice. So tonight, pag-uusapan natin yung apat na basic or fundamental precepts. Pag sinabing precepts, foundation, sa Tagalog ay tuntunin na dapat po ay isinasaalang natin bilang mananampalataya. Kasi ito po ay mga tuntunin, simple lang, na hindi po natin dapat hindi binibigyan ng pansin. Na pangkaraniwan, kung bakit marami po sa mga mananampalataya ang hindi po nananagumpay sa buhay, ay dahil hindi po masyado nabibigyan ng pansin itong mga precepts na ito. Fundamental, basic, na inilaan na po sa atin ng Panginoon na dapat po makita po sa ating mga buhay. Now, ito po ang tatalakayin natin sa araw pong ito. Now, ano po itong apat na fundamental precepts na inilaan po ng ating Diyos sa sambahan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo? So the answer is found in Acts chapter 2 verse 42. And they, sino po yung they dito? The early church continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. So in the early church, early days ng mga apostoles, the church then devoted themselves sa apat na mga precepts na ito, sa apat na tuntunin. Once again, ito po ay inilaan na po ng Diyos sa kanila. At ito rin po inilaan po sa atin bilang mga church, bilang eklesiya. So isaalang-alang po natin. These are the four fundamental precepts of the Church of Christ. Number 1, the Apostles' Doctrine, the fellowship, the breaking of bread, and of course, prayers, pananalangin, found in Acts chapter 2 verse 42. So bilang mananampalataya, para tayo po ay makita po yung ating mga sarili bilang mga haing buhay, isaalang-alang po natin itong importanteng apat na mga tuntunin. Once again, ito po ay dapat nating hindi kinakaligtaan dahil napaka-importante. Isipin niyo po, apat lang. Madali lang naman po na ito po ay atin pong isaalang-alang. So, isa-isahin po natin ang mga tuntuning inilaan na po sa atin ng Diyos para sa atin pong
paglago bilang mga mananampalataya. So, isa-isayin po natin ito. So, number one, God wants His children to have their own local church. Now, tayo po bilang mga mananampalataya, at ito po ilagi ko po ipinapaalala sa atin, sa ating programa na as a believer, as a born-again Christian, nung tayo po itumanggap sa ating Panginoong Hesukristo at nakipag-isa na rin po sa Kanya, we are automatically part of a universal church. Pero hindi po sapat yun. Dapat tayo po ay meron pa rin pong tinatawag na mga local church. Bakit, Laverne? This is a good question. Nang sa gayon, ay maisakatuparan po natin, maisaalang-alang po natin yung unang precept, yung unang tuntunin na inilaan na po sa atin ng Panginoon, na kung saan na tayo po ay makakapag-aral ng doktrina ng mga apostoles. Now, God wants His children to have their own local church. Why? Number one, to study the apostles' doctrine. Bakit po apostles' doctrine? Kasi po, ipinapaalala po ng Biblia dito na importante bilang mga mananampalataya, hindi po tayo basta-basta gumagawa ng sarili-sarili natin mga doktrina. Because I believe firmly that doctrine really matters. Importante po ito. Now, para po sa akin, napakahalaga po ng doktrina kasi kung hindi po wasto ang doktrinang ako po bilang pastor o bilang mga pastor sa mga kasama nating nanonood, kasi kung mali po yung ating mga doktrinang itinuturo, hindi lamang po tayo ang maliligaw. Makapanliligaw pa tayo ng ating mga kapatiran, yung mga tupang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pero kung tama naman po yung doktrina ating itinuturo at pinapaniwalaan, hindi ka maliligaw. At hindi mo rin maililigaw yung mga tupa na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen. 1 Timothy chapter 4 verse 16 tells us, "Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you." So, importante talaga, even po sa Diyos, doctrine matters. Kasi kaya nga po isinulot ang Biblia. Kasi napakahalaga po ng doktrina. Now, dapat po talaga, sabi nga nung Acts chapter 2 verse 42, "And they," yung early church, "continued steadfastly in the apostles' doctrine." So, importante po, gaya na sinabi ko kanina, hindi po basta-basta kung ano-anong doktrina ang atin pong ibinibigay sa ating church. Now, pag sinabi natin doktrina, hindi rin po ito yung mga pagtuturo ng mga inspirational messages lang o mga marketplace messages. Hindi lamang po yun. Kasi hindi lamang po yung motivational. Dapat ito po ay gospel. Pag sinabing gospel, ito po ay umiikot, umiinog kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ang gospel po, hindi po ito tumutukoy sa 10 kautusan. Kasi ang maraming mga Kristiyano sa ngayon, nakala po nila, yung pagsunod sa kautusan, yun po yung ebanghelyo. Hindi po. Ang ebanghelyo po ay tumutukoy kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. So ito po ay talagang particular po dito ang Diyos. Dahil alam niyo po ba, may paalala po si Apostol Pablo na kapag mali po yung doktrina ating itinuturo, siyempre, kayo po yung maliligaw at makapanliligaw kayo ng ibang mga tao, gaya po ng binasa natin kanina sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. Now, alam niyo po ba, kapag mali po yung doktrina ng ating pinaniniwalaan at itinuturo, may kaakibat po itong sumpa. At sabi nga po ni Apostol Pablo na dapat daw pong parusahan ng mga tagapagturo. Sabi niya, sinama niya ang kanyang sarili at iba pang mga apostoles, and even yung mga anghel sa langit. Take note kung meron daw pong nagtuturo ng mga anghel galing sa langit ng maling doktrina, maling ebanghelyo, dapat po silang sumpain o parusahan. Now, basahin po natin ang patutuo dito. Actually, ang sabi nga ni Apostol Pablo, dapat may double curse, double anathema. Galatians chapter 1 verses 8 till 9. Basahin po natin ang mga talatang ito. But even if we, tinutukoy po dito ni Apostol Pablo yung kanyang sarili, but even if we or an angel from heaven, take note, an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Dapat doon pong isumpa o parusahan. Now, inulit pa po niya ito sa verse 9. And as we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. So, nagbigay po siya ng double anathema, double curse. Now, bakit po kaya nararanasan po ng mga tagapagturo yung sumpa? Kasi po mahal sila ng Diyos para tumigil na sila sa pagtuturo ng kamalian. Dahil nga po, maliligaw sila at naililigaw din nila yung mga tupang ipinagkatiwala sila ng Panginoon. Now, what is doctrine? Ano ba yung doktrina? Bakit po ito napakahalaga? Ito po is scriptural teaching on theological truths. Hindi po pwede nagbabasa tayo ng Biblia
And then nagtuturo tayo ng mga sarili-sarili nating mga panuntunan, paniniwala, o yung ating mga interpretasyon. Hindi po pwede. Dapat po ito nakabase sa katotohanan ng orihinal na pagkakasulat ng Diyos. Hindi tayo pwede mag-imbento ng ating mga sarili-sarili mga interpretasyon. Dapat po ito ay nakabase sa tunay na kapahayagan ng salita ng Panginoon. So bilang mga mananampalataya, as for pastors, kung ano po yung mga teaching, yung doctrine sa kanilang pinapaniwalaan. So tayo po, suriin po natin yung mga doktrina ng ating mga napapakinggan at itinuturo sa ating mga churches. Now, sinasabi po ng iba, pastor, hindi naman ako bishop, hindi naman ako evangelist, hindi naman ako pastor, bakit ko pa susuriin? Alam niyo po, kung kayo po ay sumusunod sa ating ministeryo, as a Christian, I believe, we must be a theologian. Kasi pag hindi po tama yung doktrina natin, pwede kayo malusutan ng kalaban. At mararanasan nyo yung double curse, yung double anathema. Kasi napaka-particular po ng Panginoon. Ayaw po niyang babuyin o sirain ng sino man yung mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung magtuturo lamang po kayo ng mga marketplace messages, tapos sasabihin po ninyong ito ay gospel, hindi po natin binibigyan ng balor, hindi natin binibigyan ng kahalagahan yung mga tinapos na gawa na ating Panginoon, yung sakripisyo ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po ito papayagan ng Diyos Ama. Amen. So kapag mabuti po at tama po yung ating doktrinang pinapaniwalaan at itinuturo, papansin po ninyo, meron kayong maayos na kaugnayan sa Diyos. Vertically speaking, hindi ka natatakot sa Diyos. At gayon din po, horizontally speaking, meron kayong maayos na pakikipag-ugnayan, pakikipagrelasyon sa inyong mga kapwa-tao. Amen at amen. So, bilang isang mananampalataya, I suggest, kasi ito po'y bahagi ng fundamental precepts, importante, na tanungin po ninyo yung mga pastor ninyo, ano ba yung ating pong pinapaniwalaan, pastor? Ano ba yung doktrina po natin? Alam niyo kung bakit? Kasi bilang miyembro ng inyong church, karapatan niyo po itong malaman. Kasi nakasalalay po dito yung inyong buhay bilang mananampalataya. Kasi kung kayo po, alimbawa, isang mananampalataya pero natatakot kayo sa Diyos, mukhang mali pong doktrina ang inyong pinapakinggan. Malaking epekto po ito sa inyong buhay sa araw-araw. Now, alamin po natin na ano ba yung tinuturo ng inyong mga pastor. Sabihin niyo, pastor, ano po ba yung doktrina inyong pinaniniwalaan at itinuturo? Na huwag po kayong mangimi kasi karapatan niyo po ito. Gaya po na sinabi ko kanina, karapatan niyo po itong malaman bilang isang miyembro ng inyong sambahan. Na uulitin ko po sa inyo, ang ebanghelyo po, hindi po ito tumutukoy sa mga kautusan ni Moises. Hindi po ito yung lumang kasunduan ng kautusan. Pag sinabi po nating ebanghelyo, ito po ay tumutukoy kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo na naitatag, na-established sa kanya pong kamatayan. At ang mabuting bahagi pa po rito, yung sa kanya rin pong kamatayan, napawalang bisa na po ang lumang kasunduan ng kautusan. Kaya po, dapat malinaw po ito sa atin bilang mananampalataya. So, as a member of your church, kagaya po sa aming church, sinasabi ko sa kanila kung ano po yung doktrina aking tinuturo kasi importante po ito. For example, dito tayo, maging basic lang tayo. Ano ba ang paniniwala ko po bilang pastor sa aming church? At kasama po na aming mga kapastoran sa aming church, sa SGC Main, sa Las Piñas, at sa SGC Caloocan. Naniniwala po kami na talakayin po natin ano pong paniniwala namin sa Biblia. Kung kayo po ay kasama na po natin sa ating programa, tinatayuan ko po bilang pastor at pinapaniwalaan ko po na ang Biblia ay ang mismong salita ng Diyos. Because I believe in 2 Timothy chapter 3 verse 16, tinatayuan ko po talaga that the Word of God, the Bible is the Word of God. Now, basahin po natin ang talatang ito. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. That's it. So I believe firmly that the Bible is inspired by God and that's why the Bible is the Word of God. Kasi po marami mga sinasabi nilang nasa biyaya sila ngayon but they don't believe that the Bible is the Word of God. Now, sa atin po, sa amin pong church, ako po personally, I firmly believe that the Bible is the Word of God. The Bible is not just a piece of literature. Naku, marami po nagsasabi. Mga sabi nila, sa Grace daw po sila, that the Bible is just a piece of literature. But for me, it is not just a piece of literature or it does not contain the Word of God. But the Bible is the Word of God. Yan, nakasulat po yan sa ating screen. Ito po ang tinatayuan ko at malinaw po itong sinasabi ko sa aming mga members. So number 2,
Para po malinaw sa atin, ano ba yung, kung tatanungin niyo po ako, dapat po tinatanong niyo talaga yung mga pastor. Ako po, personally, I firmly believe that the Bible is infallible or incapable of error. 2 Timothy 3:16, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang Biblia po ay hindi po, ang salita ng Panginoon ay hindi po nagkakamali dahil ito po ang ating saligan sa pagtuturo ng katotohanan, saligan sa pagtatama sa maling katuruan, saligan sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kaya po naniniwala po ako with all my heart that the Bible is infallible or incapable of error. Number 3, I firmly believe that the Bible is inerrant or error-free because it is complete, sufficient, authoritative, effective, active, and the only standard of truth. Ito lamang po yung ating basihan ng katotohanan. Proverbs 30 verse 5, every word of God is pure. He is a shield to those who put their trust in Him. Amen. So pag sinabi nating inerrant, ito po ay kawalang mali o kawalang kamalian. Wala po talaga yung matatagpo ang kamalian dito. Deuteronomy 29 verse 29, the secret things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. So ito po yung pinakamataas nating saligan ng katotohanan. Amen. Hindi po tayo gumagamit po ng ibang mga salita. Di natin sinasaligan yung dating mga salita, yung ating interpretasyon. Di po. Tayo po, ang saligan natin ay ang salita, ang hindi nagkakamaling salita ng Panginoon. Kaya po importante na tayo po ay meron po mga local church. Nang sa gayon, we study the Apostles' Doctrine. That's number 1. Dito na tayo sa number 2. God wants His children, like you and me, to have their own local church. Why? To have, dito yung number 2, to have fellowship with fellow believers in Christ. So, importante na bilang mananampalataya, nagkakaroon po tayo ng fellowship. Meron pong pakikipag-ugnayan sa ating mga kapwa mananampalataya. Bagaman, may mga kapastoran, nakakalungkot nga isipin, sinasabi nila, hindi mo na kailangan ng fellowship. Naku, kailangan po yan. Kasama po yan sa fundamental precepts eh. Dapat po may ugnayan din, hindi lang po yung kapwa mananampalataya. Kahit si pastor, madali po ninyo makaugnayan. Hindi pwedeng si pastor ang hirap abutin. Hindi po, ang mga pastor po, trabaho namin ito. Kung kailangan po ninyo ng kausap, nandun po kami. At gayon din po, kung bakit tayo po we must be part of a local church nang sa gayon to have fellowship with our fellow believers in Christ. Kasi po, ang magandang mindset ng ating Diyos Ama sa Langit, family. Kung bakit meron pong fellowship. Kasi ang puso ng Panginoon, gusto niya, meron siyang pamilya. Kasi kung wala pong ganitong kaisipan ng Panginoon, edi sana hindi na nilikha ng Diyos ang mga tao. Pero gusto niya talaga family. Abba wants us to be part of His huge family. Wow, buti na lang ganun po ang ating Panginoon. Kasi tayo po nilikha ng Diyos bilang relational beings. So, kung tayo po yung mga relational beings, marapat lamang na tayo po yung nakikipag-ugnayan sa iba pang mga tao. Nang sa gayon, nadidevelop po yung ating mga personality, yung ating pong karakter. Kasi kapag nag-iisa ka lang sa mundo, sabi nga nakasabihan, no man is an island. Naku po, hindi po tayo uunlad. Talaga naman, magiging suplado ka, magiging mapait ka sa buhay. Yung mga taong lagi nag-iisa, hindi po masaya ang buhay niyan eh. Maganda po, gusto ng Panginoon, sumang-ayon po tayo sa kanyang puso. Gusto po niya, meron tayong fellowship. Napansin niyo po, ito po ay bahagi po ng fundamental precepts na nakasulat po sa Acts chapter 2 verse 42. Dahil nga po ang Panginoon natin, He wants you to be part of His huge family. Pagdating natin sa langit, talaga namang napakalaki po ng pamilya natin doon. Hindi pwedeng may tayo doon. Kasi po ayaw po ng Panginoon ng kanyang mga anak ay timid o tameme, yung bang tipong hindi marunong makipag-ugnayan sa tao. Alam niyo po, ang kaisipan ng kalaban, gusto niya ang taong nag-iisa. Kaya po kung kayo po yung nag-iisa, pansinin niyo, hindi po kayo umuunlad bilang individual. Kasi pag nag-iisa ka, yun na. Napakaraming idle moments. Nagkakaroon po ng mga pagkakataon ng dyablo para bigyan kayo ng mga mapapait na kaisipan. Mga hindi kagandahang mga kaisipan sa inyong isipan. Kasi idle po yung inyong oras. Nag-iisa ka pa.
hindi po ito marapat. Napapansin din po natin na, di ba yun, nung araw, yung mga sinasapian ng masasamang espiritu, nag-iisa po sila, pumupunta sila sa sementeryo, humihiwalay sila sa kanilang pamilya. Now, ito po ang kalooban ng kalaban. Kaya ayaw po ng kalaban ng fellowship. Pero gusto ng Panginoon, meron tayong fellowship at bahagi po ito ng fundamental precepts. Once again, nabasa natin kanina sa Acts chapter 2 verse 42. Now, bakit? Kasi nadidevelop po kapag tayo kasama natin yung mga kapatiran natin. At kung meron man po kayong mga problema, pwede natin ibahagi po ito sa isa't isa. Amen. At nang sa gayon, nawawala po yung ating pagiging mapag-isa. Kasi ayaw po ng Panginoon ito. Basahin po natin ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God did not give us a spirit of timidity. Take note. Hindi po galing sa Diyos yan, pagiging timid or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power and of love and of a sound judgment or sound mind and personal discipline abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control. So gusto ng Panginoon, tayo po'y kabilang sa fellowship, pakikipag-ugnayan. Bakit? Dito rin po kasi nade-develop, kung meron po mga, I believe, meron po mga gifts, may kaloob sa inyo ang Panginoon, may talents kayo, may skills kayo, nade-develop po yan kapag tayo po'y nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga tao. Kagaya po sa aming church, yung pong aming mga kabataan, bahagi po ng praise and worship team, yung aming solution worship. Naku, talaga naman pong I believe sila po ay punong-puno ng mga kaloob galing sa Diyos. Nung nagsama-sama sila, lalo pa po humuhusay yung kanila pong craft sa pagtugtog, sa pag-awit. Bakit? Because meron po silang fellowship. Hindi lang sila basta may banda, hindi lang sila merong BAND. Kaya po sila merong BAND, may band, kasi meron silang BOND, may bonding. Amen. Kaya po importante talaga yung fellowship. Amen. Hebrews 10:24. Maganda po dito, pinapaalala sa atin na kung meron po kayong mga kabigatan, mga problema, pwede natin ibahagi sa ating mga kapatiran. Hindi para i-chismis, kundi para ipanalangin. Basahin po natin Hebrews 10:24. And let us consider thoughtfully how we may encourage one another to love and to do good deeds. So dito po sa ating fellowship, sa loob na ating sambahan, ipapahayag po natin ang mabubuting bagay, yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Hindi lamang po sa loob ng sa ating sambahan, maging sa labas din po ng ating sambahan. Amen. So bilang mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, ay ito po ay dapat natin isaalang-alang. Meron talagang fellowship. Importante po ito. Hindi natin dapat iwinawalang bahagi po ito. Iwinawalang bahala, I should say. Kasi importante po ito bilang bahagi ng fundamental precepts na nabasa natin kanina sa Acts chapter 2 verse 42. So, dalawang bagay na po yung ating tinalakay. Yung number 1, yung apostles' doctrine and the fellowship. At dahil dito, ito na po tayo. Yung pong blessing of being part of a local church ay napapagyaman yung ating mga sarili. Nakikita natin. Kasi kung nag-iisa ka, ang delikado rito, pag may problema ka, feeling mo, parang ikaw lang yung nagpapasan ng ganitong problema. Pero kapag kayo po ay bahagi ng isang church, nakakaroon kayo ng pagkakataong makausap yung iba pang mga members, nare-realize mo lang, yung problema ko pala, nararanasan din ng ibang tao. Minsan nga, napapag-kumpara mo na, yung problema ko pala ay mas maliit lang sa pinapasan ng iba pang aming mga kapatiran. So, sa pamagitan po nito, kapag kayo po ay nagpapalitan ng inyong mga saloobin, damdamin, nagkakaroon po ng palakasan. Amen. Nagpapalakasan kayo sa isa't isa. At nakikita mo na kung siya po, may mga pagkakataon na siya po yung nakawala na sa problemang yun, magkakaroon ka rin ng lakas ng loob na, pansamantala lang itong problema ito kasi makikita mo sa iyong mga kapatiran na sila po ay nakalaya na doon. Gayon din po, ay mararanasan mo rin ang kalayaan. Bakit? Kasi nagkakaroon kayo ng ugnayan, kwentuhan ng inyong mga kapwa mananampalataya. Amen. At dahil dito, nawawalan po ng kapangyarihan ng dyablo na ikaw ay kanyang bulungan ng mga bagay na maghahatid sa iyo sa kaabalahan, sa pangamba at pagkabalisa. Bakit? Dahil busog po ang inyong kaluluwa sa mga mabubuting mensahe. Nasa church ka kasi, di ba? Nakapakinig ka ng doktrina ng mga apostoles. Ito po yung ebanghelyo ng ating Panginoon. At napapagyaman din po ating mga kaluluwa ng mga mensahe ng kabutihan ng Diyos mula po sa inyong mga kapatiran, sa inyong mga local church na kinabibilangan. So talaga napaka-importante po na tayo po'y bahagi ng isang local church. Amen. At dahil po dito, dito na tayo, mga kapatid, nakikita mo ang sarili mo, talaga palang ako'y pinagpala ng Panginoon. At kukumpara nyo yung buhay nyo sa isa't isa. Amen at amen. Now, dito na po tayo
na importante po bilang mananampalataya, huwag kang nag-iisa. Kasi ito ang gusto ng kalaban. Pag nag-isa ka na, nako, talaga naman. Ito po yung gusto ng kalaban na ang isang mananampalataya, yung mga tao nag-iisa kasi bibigyan niya yan sa kanyang mga idle moments. Nako, ito po yung pagkakataon para bigyan kayo ng mga masasamang kaisipan, maling kaisipan ng dyablo. At kapag nangyari po iyan, pag nasanay na po kayo dyan, hindi ka napupunta sa iyong mga church. Magiging habit mo na eh. Now, hindi mo na mamalayan, lugmok ka na sa bigat ng buhay. Bakit? Hindi ka nakakapakinig ng ebanghelyo, yung doktrina ng mga apostoles, wala ka pang ugnayan, wala ka pang fellowship sa iyong mga kapwa mananampalataya. So, ibig sabihin, hindi po natin nararanasan at di po natin naisasaalang-alang yung mga tuntunin, yung dalawang tuntunin na ito na inilaan na po sa atin ng Diyos. Kaya naisin po ng ating Panginoon, ng ating mapagmahal na Diyos Ama, na maging kabilang po tayo sa isang local church. Why? Dito na tayo. Kasi nga po, nararanasan po natin, napapakinggan po natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa church. At dito rin po na isa sa katuparan po yung ating maayos na pakikipag-ugnayan sa ating mga kapwa mananampalataya o yung tinatawag na fellowship. Saan po? Sa church. Para paglabas natin sa church, talaga naman makikita po ng mga unbelievers yung ating buhay. Ito po yung ating testimony that we are presenting ourselves as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our reasonable service. Ang napapagpala po yung mga unbelievers. Now, nagagamit tayo bilang mananampalataya. Amen? Sa anumang larangan na naisin po ng Diyos para sa atin. Ephesians chapter 4, verse 16. Kuya, obviously ito tayo sa Ephesians 4:16. From Him, the whole body, the church, in all its various parts, joined and knitted firmly together by what every joint supplies. When each part is working properly, causes the body to grow and mature, building itself up in unselfish love. Wow! So kagaya po sa aming church, ako nga po nagpapasalamat sa Panginoon kay Brother Joel Rayo last Sunday. Ang ganda po ng message niya na kapag meron kang vision, alam niyo po, naalala ko, meron kaming vision nung nagsisimula po yung aming sambahan ng Solution Grace Church na doon ko lang na-realize last Sunday as I was listening to Brother Joel's message. Sabi ko, Panginoon, in 3 years time, ang bilis po ng pag-unlad, ang paglago na aming sambahan because available po at nakikita po sa aming sambahan still up to this time yung 4 fundamental precepts ng Acts chapter 2 verse 42. Talagang kinakailangan po natin itatag ang sambahan para nakakapakinig ng salita ng Panginoon at mainam po sa aming church, hindi lamang po sa Las Piñas and even sa Caloocan. After church, meron kaming fellowship. Wow, napapagyaman po ang mga mananampalataya at nagagamit po ang bawat miyembro na yung kanilang mga talento, yung kanilang giftings. Kaya po, ang bilis po ng pag-unlad na aming sambahan. Amen and amen. Now, kung bakit din po meron pong local church, dito na tayo sa number 3. God wants His children to have their own local church. Why? To receive the Holy Communion. Naku, importante po itong Holy Communion at every Sunday, of course, no, sa church po ginagawa natin to. And I would also encourage people, Christians, na pwede nyo rin naman po itong gawin sa inyong mga sariling tahanan. Pero bakit po natin isinasagawa po ito sa ating local churches? Kasi corporately ay nauunawaan po natin at napapaalalahanan po natin ating mga sarili that every time we partake or we receive the Holy Communion, ito po tayo sa huling bahagi ng 1 Corinthians 11 verse 26. Basahin ko lamang po itong mga talatang ito. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes. So, sa church po, na isasagawa natin yung breaking of bread. This is a picture of the Holy Communion. Bakit? Kasi po, every time we partake or we receive the Holy Communion, we eat the bread. Ito po ay sagisag ng katawan ng ating Panginoon Hesukristo. Napapaalalahanan po tayo, corporately, na lahat po ng ating mga karamdaman ay inangkin na po ng ating Panginoon sa kanyang katawan. Kasi po yung tinapay, ito po ay dapat po na didiscern natin. Yung tinapay, ito po ay sagisag na ng katawan ng ating Panginoon Hesukristo. So every time we eat the bread, napapaalalahanan po tayo na nawasak yung katawan ng ating Panginoon. Ano pong kapalit nun? Ano yung divine exchange? Nang sa gayon, maranasan po natin ang kabuuan ng kalusugan. So nawasak ang katawan ng Panginoon, ang divine exchange po dito, ang kapalit po nito, mabuting kapalit, ay nagkaroon po ng kabuuan yung ating kalusugan. Yun po yung dakilang sagisag ng tinapay. Ano naman po yung
kupita, yung wine, o yung sa mga churches po natin, yung ubas, yung juice. Every time we drink of the cup, napapaalalahanan po tayo na lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na sa krus ng Kalbaryo. Hindi po natin ginagawa ito kasi sa mga churches, ang ginagawa nila, every time they partake of and every time they receive the cup, inaalala nila yung kasalanan nila. Hindi po yun ang sinasabi ng Biblia. Matthew 26 or 28 verse 26, sabi ni Jesus, "For this is the cup, the new covenant of the cup of my blood, of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins." So every time we receive the cup, dapat po inaalala natin hindi yung ating mga kasalanan, but yung kapatawaran ng ating mga kasalanan, remitted na, pinawi na, tinanggal na po na ating Panginoon. Amen. Now, dito po, sinasabi pa dito, let's go back sa 1 Corinthians 11:26. "For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." Now, ano po sinasabi dito ng talatang ito? So, every time we, corporately, and even po sa bahay, kasama ko yung aking pamilya din, kapag sinasagawa namin yung Holy Communion, kasama po ito sa basic precepts ng church. Ibig sabihin, every time we receive the Holy Communion, napapaalalahanan po natin the Lord's death. Bakit the Lord's death? Kasi po, yung kamatayan ng ating Panginoon, dito po na itatag yung bagong kasunduan ng purong biyaya. So every time we receive of the Holy Communion, ay pinapaalalahanan po natin ating mga sarili na wala na po tayo sa lumang kasunduan ng kautusan. Because tayo po ngayon ay kabilang na sa bagong kasunduan ng biyaya. At till He comes, sabi pa ng 11:26 ng 1 Corinthians, tayo po ay nakaabang sa rapture. Dinideklara natin, Panginoon, habang iniinom po namin ito, kami po ay talaga naman nananabik na sa iyong muling pagbabalik. Amen and amen. So ito po ang kahalagahan kung bakit po nagtalaga po ang Diyos ng kanyang mga tuntunin. So that's number 3, to receive the Holy Communion. Number 4 na po tayo, God wants His children to have their own local church. Number 4 is to enjoy time with God through prayers. Now dito tayo. At it's 8:21. Napahalaga po nito at gusto ko pong bigyan niyo po ng pansin po ito. Bilang eklesiya, tayo nga po hiniwalay na ng Diyos sa mundo. Tayo po hiniwalay na ng Diyos para sa kanyang sarili. Napakasarap pong isipin ito. At bilang mga anak ng Diyos, kagalakan po nating isinasagawa ang pananalangin. Amen. Yung pananalangin po, ito po yung panahon na ating pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa ating mapagmahal na Ama sa langit. Now, gusto ko pong ituwid po ang maling kaisipan. Kasi po marami po mga sambahan sa akin, I believe they are so sincere na sinasabi po nila ito dahil gusto po nila na ang kanila po mga membro ay maging mapanalanginin. Now, sinasabi po pangkaraniwan ng maraming sambahan sa ngayon na dapat daw po bilang mananampalataya, i-develop daw po natin yung ating disiplina sa pananalangin. Now, para po sa akin, ang pananalangin po, hindi po ito dapat disiplina. Ito po, bilang isang nakakaunawa, kapag kayo po'y tumatanggap ng tamang ebanghelyo, hindi po natin dinidisiplina ating mga sarili sa pananalangin. Ang pananalangin po para sa atin ay hindi na kailangan puwersahin pa, hindi na kailangan natin disiplinahin ang ating mga sarili. Now, tinignan ko sa dictionary yung salitang discipline. Now, tingnan po natin ang definition. Number 1, to control, gain by enforcing obedience or order. Orderly or prescribed conduct or pattern of behavior. O dapat may self-control ka. Yan po ang sabi ng dictionary about discipline. Now, going back po sa ating pinag-uusapan, bilang mga anak ng Diyos, malinaw sa atin na tayo po alam natin ang tunay na ebanghelyo. Ako personally, hindi ko na kailangan ng disiplina para makipag-ugnayan sa Diyos. Kasi ako po, bakit ko didisiplinahin ang aking sarili? Ang pananalangin po ay isang masayang pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap na hindi na kailangan ipilit pa o ipasunod pa sa akin ng sino man. Dahil alam mo kung bakit? Dahil kinakausap ko po ang Diyos na nagmamahal at minamahal ko. Parang ganito, kagaya po na aking may bahay. Nung siya po ay aking niligawan, nung araw pa, hanggang sa ngayon, siya po ay aking asawa na. Wala naman kami usapan na dapat may disiplina tayo kung kailan tayo nag-uusap. Dapat ganitong oras, kinakausap kita. Hindi ko po ginagawa yun. Yun, kinakausap ko siya at gusto ko siyang kausapin, kagaya po rin ng aking mga anak. Dahil masarap kausapin at kagalahan ko pong kausapin. Hindi ko na kailangang ipilit ang aking sarili. Hindi ko na kailangang idisiplina ang aking sarili para kausapin yung mga nagmamahal sa akin at minamahal ko. Kagalakan po natin yun. Yung pong panalangin, alam niyo po kung bakit po nagiging disiplina ito para sa ibang tao. Kasi nga po mali po yung doktrina ang kanilang pinapakinggan. Kailangan nila ng disiplina, pero po sa atin pong may malinaw na
kaunawaan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesukristo na dahil po sa kanyang mga tinapos na gawa, ito po'y kapahayagan ng kanyang nananaganang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Now, let me ask you, pipilitin ka pa ba na kausapin o makipag-ugnayan sa isang Diyos na una nagmahal sa'yo? Hindi mo na gagawin yun. Because magiging natural po sa atin na kausapin po siya every time. Ano man pong segundo yan, kinakausap mo ang Diyos. Ako po napansin ko nung binigyan po ako ng kapahayagan ng Ebanghelyo ng Panginoon, ng kanyang biyaya. Every now and then, kausap ko po ang Panginoon. Hindi ko na kailangang i-disiplina aking sarili. Even po yung aking may bahay, even po yung aking mga anak. Amen? So ito po, kaya po sa kabilang po ito sa precepts, sa 4 fundamental precepts ng isang mananampalataya, na dapat po ito po ay available sa church. Yung pong panalangin, hindi mo na kailangan disiplinahin ang isang mananampalataya kapag alam po niya ang tunay na Ebanghelyo. Abay, ang isang mananampalataya po, ang 5 minutes sa kanya, maiksi yun para makipag-ugnayan sa Diyos. Ako po, by the grace of God, ito po yung sinasabi ko. Kahit po naliligo ako, nakaupo po ako sa trono sa loob ng banyo, kinakausap ko ang Panginoon. Hindi ko na dinidisiplina ang sarili ko. Ang sarap kausap ng Panginoon. Kahit po ako nasa jeep, o nasa anong lugar, bago kami kumain, nagluluto si Mrs., nagluluto man, o naglalaba man po kami, kinakausap namin ng Diyos. Hindi mo na kailangan disiplinahin ang sarili mo. Bakit? Kasi masaya po itong panahon ng pakikipag-ugnayan sa isang Diyos na alam mong minamahal ka at minamahal mo. Di ba? Tayo po, kailangan pa ba natin disiplinahin kausapin yung mga minamahal mo at alam mo minamahal ka? Hindi na. Kinasamantala mo yung mga pagkakataon yun dahil alam mo masarap pong pagkakataon yun. Amen at amen. So dito na tayo. Balikan na po natin ating katanungan at nang sa gayon magkaroon na po tayo ng solution as we end. So, ano nga kaya ibig po ipahatid sa atin ng mga katagang present your bodies a living sacrifice? So, ano nasa palagay mo? So, ito po yung ating solution as we end. Kapag kayo po ay isang Kristiyano na bahagi po ng isang local church na isinasakatuparan po ang mga tuntuning ito, basahin po natin once again yung ating key verse for tonight, Acts chapter 2 verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Kapag isinasaalang-alang po natin ang mga tuntuning ito, ibig sabihin sumasang-ayon po tayo na kailangan po talaga ito bilang mananampalataya. Na bilang mananampalataya, regular po tayo nakapakinig ng salita ng Panginoon. Dapat yung apostles' doctrine, hindi po basta-basta doktrina lang. Dapat pag sinabing apostles' doctrine, particular po dito ang Diyos, it should be about Jesus and His finished work on the cross. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Ito po ang sabi ng Apostle Pablo, "For I decided to know nothing except Jesus Christ and Him crucified." So dapat ito po yung mensaheng ating pinapakinggan regularly. Ikalawa, dapat po bilang mananampalataya para po makita po sa ating buhay yung pinapresent natin ating mga buhay bilang living sacrifice. Nakikita po ng mga unbelievers yung mga sakripisyo, yung buhay na paghahain ng ating Panginoon sa ating mga sa ating buhay, yung kapatawaran, kagalakan. Nakikita po yung buhay natin na punong-puno ng biyaya ng mga unbelievers. Dapat lagi po tayo nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Dapat bahagi po tayo ng local church para meron tayong fellowship. That's number 2. And number 3, na isasagawa rin po natin ang pagtanggap ng Holy Communion. Amen. At number 4, dito po ay talagang corporately at napapaalahan po tayo sa ating palagiang pananalangin. Amen at amen. At kapag kompleto po itong 4 na precepts na ito, alam niyo kapatid, hindi po ninyo pipilitan ang inyong mga sarili bagkus ay makikita po ng mga unbelievers sa ating mga katawan, magmamanifest, maipapahayag ang ating buhay bilang haing buhay na ating pong pinakamainam na paglilingkod sa Diyos dahil napapapurihan po natin ang Diyos dahil ang mga unbelievers po ay namamangha. Amen. So bilang mananampalataya, isaalang-alang po natin itong 4 na fundamental precepts. And once again, as we end, let's go back to this verse, Acts chapter 2, verse 42. And yung they po dito, mga mananampalataya in the early church, at alam ko po na ito po ay lapat lamang po sa atin sa ating kapanahunan. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Amen and amen. So kaibigan, thank you po for joining me tonight. So bilang mananampalataya, para kung kayo po ay marahil nararanasan po ninyo, kayo po ay nanlulupay-pay sa buhay, alam niyo kung bakit? Hindi po tayo sumasang-ayon sa mga tuntunin na ibinigay na sa atin ng Panginoon. 4 lang ito eh. Mga kapatid,
you, as a believer, you must be part of a local church. Ito po ay importante talaga kasi pag wala po kayong local church, hindi po ninyo mararanasan itong mga tuntunin na ito. The Apostles' Doctrine, the fellowship, the breaking of bread, and yung prayers. So mga kapatid, kung kayo naman po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan, make a decision. Dapat talaga ay isaalang-alang po natin ito bilang mananampalataya. Nang sa gayon, makita po sa ating buhay yung ating pinakamainam na paglilingkod sa Diyos. At makikita po ito ng mga tao sa mundo. At talaga namang mamagnify po nila ang buhay natin na nanagana sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. So kaibigan, kung kayo po ay napapaisip na, Laverne, Pastor, gusto ko maranasan itong buhay na yan. Pero wala pa po kayong relasyon sa Panginoon. Imposible po na maranasan nyo yung pangako niya na buhay na ganap at kasiyasiya. Anong gagawin ko, Pastor? All you have to do, tanggapin po natin ang Panginoong Jesus. Meron pong paanyaya sa inyo ang ating Diyos. Nakilalanin po natin ang kanyang bugtong na anak bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. At kilalanin sa inyong puso na siya po ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. So, ibig sabihin, tayo po ay buksan po natin ating mga labi, kaalinsabin ating mga puso, at sundan po yung panalangin ito. At manampalataya po kayo po ipapakinggan ng ating Diyos sa langit. So let's pray. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala kong aking sarili na walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, simula po sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Pinawi mo ng lahat ng mga kasalanan ko. At naniniwala din po ako na kayo po ay nabuhay mula sa kamatayan. At dahil dito, bilang anak mo, ay talaga namang pinapatotohanan sa iyong harapan, ako ay pinaging matuwid na. Salamat po, Ama, sa kaligtasang iyong ibinigay sa akin. At maraming salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin ito, manampalataya po kayo po iligtas na at nakaasa po kayo sa kaligtasan, kagalakan, buhay na ganap at kasiyasiya na marapat lamang po na isa alang-alang po natin itong basic precepts o yung tuntunin na inilaan sa atin ng Panginoon. Amen. At para naman po sa ating mga kapatid, mga mananampalataya na marahil for the past days ay nararanasan mo itong mga nakalipas na mga panahon. Parang hindi ako nananagumpay, Pastor. Alam niyo po kung bakit? It's about time for you to make a decision na makita po sa ating buhay, isaalang-alang po natin itong 4 fundamental precepts. Dapat po talaga you should be part of a local church. Dapat po, gaya po na sinasabi ng Hebrews 10:25, hindi po natin pina-forsake yung assembling of ourselves together with other believers as well. Dapat po talaga umaattend tayo sa ating church. Nang sa gayon, nararanasan po natin yung pakikinig ng Ebanghelyo, yung fellowship, yung pong breaking of bread, that's Holy Communion, and of course, yung atin pong sama-samang pananalangin. So kaibigan, I would like to pray for you. At angkinin po natin, kung kayo po ay may mga schedule tuwing Sunday, bigay natin sa Panginoon, wala pong imposible sa Diyos. Let's pray. Aming Diyos, maraming salamat po sa kapatid na ito, na siya po ay nabubuksan ng kanyang puso, na gusto po niyang maranasan at siya po ay sumang-ayon sa mga basic na precepts po na inilaan mo sa iyong mga anak na nakasulat sa Acts chapter 2 verse 42. Na yung 4 po ng mga tuntuning ito ay maranasan po namin sa aming mga buhay. Na kami po ay magdesisyon na at magkaroon ng pagkakataon at ng panahon na makapag-attend ng church every Sunday na inilaan mo po sa amin bilang yung mga anak. Na hindi po namin dapat, hindi binibigyan ng panahon na amin pong pagdalo sa aming pagtitipon, gaya po ng iyong paanyaya sa amin at paalala sa Hebrews 10:25. Nang sa gayon, patuloy po namin maranasan at mapakinggan ang iyong ebanghelyo. Magkaroon po kami ng regular na pakikipag-ugnayan o fellowship sa aming mga kapwa mananampalataya at corporately maranasan po namin ang pagtanggap po namin ng banal na Santa Cena or Holy Communion at corporately kami rin po ay makapanalangin at samantalahin po namin aming pagkakataon na makipag-ugnayan sa inyo dahil ito po isang napakasarap at masaya at talaga namang masayang pagkakataon na makipag-usap po sa inyo sa pamagitan ng pananalangin. Salamat po sa katotohanan ito at salamat Panginoon kayo po ang gagawa para sa amin at mararanasan po namin ang buhay na ganap at kasiyasiya na pangako po sa amin ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Ito po aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen.
kaibigan, thank you po for joining me tonight. It's 8:34 in the evening at tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa, and this is Solution with Laverne Ducot. Maraming salamat po sa ating mga nakasama. Kaibigan, napaka-importante po na ating mga napag-usapan. Kasi pag atin pong, once again, bilang pagtatapos, kapag nakikita po at isinasaalang-alang po natin yung apat na tuntuning ito, yung the Apostles' Doctrine, the fellowship, the breaking of bread, and the prayers. Ito po ay, kapag ito po ay tayo po'y sumasang-ayon sa Diyos at isinasaalang-alang po natin ito. Alam nyo, makikita po sa ating mga buhay, yung ating buhay ay talaga namang haing buhay. Nakikita po ng mga unbelievers na buhay sa atin yung mga sakripisyong isinagawa na po ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At sila man din po ay mamamangha at mahihiwagaan sa atin at mapapatanong. At hindi mo namamalayan na nakakapag-evangelize ka na. Na kapag ito po ang nangyayari sa ating buhay, this is our reasonable service to our God. Amen at amen. So kaibigan, kung kayo po ay napagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, at maraming salamat po sa inyong napakarami po na ating mga kasama sa ngayon, pwede po ba akong maglambing, pakishare po yung ating broadcast. And before we end, gusto lang po i-acknowledge ang ating mga kaibigan, sila Brother Arthur. Nakita ko may Arthur kanina. Nawawala yung mga names nila. Si Sister Al Fortes, Sister Leonora Dacumos, thank you po for joining us tonight. Brother Ricky Lucito, nandyan din si Sister Rosemary Casoko, Cecil Basas Meneses, maraming salamat po for joining us tonight. Sister Gigi Cristobal Mendoza, Sister Maylene Magadia, Brother Ker Ords, yan, maraming salamat po sa inyo. At Sister Tess Estanislao, Tita Evelyn Francisco Rivera, magandang gabi po sa inyo. Thank you for joining us tonight. At salamat po talaga. At muli po, magkita-kita po tayo. Mas maganda nga, hindi lang lagi sa online Magkita-kita po tayo sa church, on-site, nang sa gayon ay maranasan po natin ang napakagandang plano ng Diyos sa ating buhay. So muli po, sa ngalan po ng aking buong pamilya, gusto ko pong iwan sa inyo itong talatang ito, 3 John 1:2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!